Magandang araw mga lods. Ayan. Ngayon ang itatopic natin patungkol sa mga cage mga lods. Ito'y base lang sa aking karanasan mga lods. Kung ano ba yun dapat na gamitin natin cage, depende sa ating lugar mga idol. Let it bang, bang. Magandang araw mga lods. Ayan, dito na naman tayo sa ating ibunan. Ayan. Ngayon mga lods, itatopic natin patungkol sa mga sa mga cage, yung mga kulungan ng ating mga alaga. Kasi ito base lang naman to sa aking karanasan. Nasa inyo naman kung yung advice susundin nyo o hindi. Nasa inyo naman mga lods. Kasi ito base sa aking karanasan. Ayan. So yung mga lods, diretso na tayo kasi ito na obserbahan ko, meron siyang advantage at saka disadvantage. Ayan. Unahin natin yung yung mga nabibili. Tingnan muna natin yung niya, advantage tsaka disadvantage mga lods. Kasi ganito, di ba dati ako gumamit ng screen. Yung screen na mumurahin lang. Ngayon yung nakita ko doon, madaling masira. Teka, muna pala yung kasi mga lods. Yun na natin muna yung nabibili. Yung nabibili ito, yung matibay na cage. Yung matibay na cage mga lods na maganda. Talagang maganda sa mata, maayos, matibay, no? Okay na okay siya mga lods. Totally yun naman talaga yung dapat, di ba, no? Kaya lang, bakit ang topic natin dapat natin gamitin cage? Di ba, no? Yung DIY ba o yung nabibili na? Kung tutuusin mga lods, kung susumahin mo, mag-a-assemble ka at saka yung ready-made, lalabas, mas mura yung bibili ka na lang. Una-una ron yung nakatipid ka na sa nakatipid ka na sa oras mo, tapos pa siya, maganda pa siya. Yan ang nun. Tapos matibay, tumatagal, di ba, no? Yun ang advantage nun mga lods. So yung isa naman, ito naman yung DIY. Although nung araw, gumamit ako yung mumurahin. Yung tag 65 lang ang metro kwadrado. Kaya lang, hindi tumatagal, mga lods. Di ba, no? So ngayon, kung yung DIY na mumurahin, na a-assemblein mo pero mura siya. Siguro halos kalahati mamemenos mo, mga lods. O lagpas pa. Yun nga lang, hindi siya tatagal. Lalo na kung tinatamaan siya ng tubig. Diba mga lods? Kaya yung nababasa lang siya kasi minsan naliligo yung mga yan kakalawangin. So madaling mapasok ng ng daga o ng bubwit. Diba, no? So yun yung kasi pag na kinalawang na yun, madali nang ngat-ngatin ng makalusot na. So yun disadvantage nun. Mura siya pero yung DIY mura siya pero hindi siya tumatagal mga lods. So ngayon yung di ba, no? Ano yung dapat sa atin? By area to mga lods So ngayon nakita ko to dahil sa karanasan ko. Ganito, magkukwento lang ako para although kwento na ito yung nangyari. Dati mga lods, gumamit ako ng mumurahin tapos madaling masira. Nakailang palit ako. Kaya sabi ko, kung susumahin, parang mas magastos siya mga lods. Madali kang makabili pero madali ring masira. Madali kang makabili, madali ka rin bumili mga lods. Kaya yun ang disadvantage nun. Yung isa naman, pagbili mo, yun na yun. Matibay pa mga lods. Tsaka maganda sa mata, di ba, no? Hindi siya maruming tingnan. So ngayon, ito yun mga lods. Ito payo lang. Itong topic natin, advice lang naman to by area mga lods. Ganito, maganda yung nabibili
yung ready-made. Kung ang lugar mo maluwag, maganda din talaga yun, maluwag, na pag hinang mo, ba, pader yung ano mo, no? Pader yung dingding mo, yung kaya nakikita natin, ang nililinis ng ano nila, na napaka-imposibleng makaakit yung daga o kaya gumapang sa soleras ng bubong papaba, parang imposible. Advisable sa iyo yung ready-made, tama, yung ready-made mga lods, yung nabibili, kasi walang pagkakataong makapasok ang daga o mataihan man lang ang daga. Kasi kung nakakadaan man siya sa halimbawa sa soleras, kung walang kisame man yun, no? Mas maganda sana kung may kisame yung pinaglagyan nyo, mas the best yun. So wala nang puwang yung daga doon mga lods, kasi ang daga peste sa atin yan. Yun yung papatay sa ating mga alaga. Pag nakain ng mga alaga natin yan ba, napatakan yung kainan, ano? So yun na magkakasakit yung ating mga alaga. Pero kung malinis naman yung aviary mo, wala siyang kagaya mga nakikita nating malalaking aviary na siya, walang chance na makaakyat ang daga o mataihan yung yung ating mga kulungan. So advice ko sa iyo lods, yun ang gamitin mo kung meron kang pambili. Maganda kasi tingnan yan. Tsaka talagang kahit sino pumunta sa aviary mo, maganda siyang tingnan. So yun ang advice ko mga lods. Ngayon tanong, paano naman pag yung lugar mo kagaya ng area ko, yan, pati yung mga kalods natin, nakikita ko marami sa mga kalods natin isa nakadikit lang, tapos mababa, kayang akyatin ng daga o ng bubuwit. Yun lang naman ang disadvantage ng mga lods. Yung ready-made yung magandang nabibili, kagaya ng yung napa-plus size screen. Yun, kung ako sa inyo mga lods, kung gusto nyo gumamit pa rin ng ganyan, balutan nyo ng another screen. Kahit yung nabibili lang sa online na yung PVC coat, kulay green yun yung coat niya Okay, mura lang yun, 200, 5 metro na ayun, yun ang bilhin nyo. Kung ako sa inyo, balutan nyo pa rin. Kung yun talagang gusto nyo bilhin yung nabibili na sa mga tindahan, yung matibay. Kasi kung maliit lang ang aviary natin, tapos kayang akatin ng daga, nako mga lods, panigurado yan, maano ng daga yan, mapasok. Di ba, minsan makakalimutan mong kunin yung mga patukaan, inuminan. Pag nataihan yan, yun na yun. Maaaring sa umpisa, hindi mo mapapansin, pero unti-unti lalambot yun o nangihina ang mga alaga mo hanggang sa mamatay na, magulat ka, patay na siya. Yan, kaya ang advice ko sa inyo, kung ang area nyo hindi safe, naakit ng daga, naakit ng bubuwit, napapasok. So ang advice ko sa inyo, kung gusto nyo talaga yan, balutan nyo. Ngayon, kung hindi naman, yung isa mga lods, ito yung gusto kong ipunto. Pag hindi safe yung area natin, lalo na sa akin, di ba? Dati ganun yung gamit ko. Ang mga ibon ko, sila, okay Pangit nga lang tingnan yung hindi siya kaaya-aya kasi screen. Lalo na pag yung balahibo kumapit na sa screen. Parang minsan madilim siyang tingnan, di ba? Pag nagbibideo tayo, hirap makakuha ng magandang ng angulo kasi nga screen siya. Kaya lang naman nito mga lods, ang advantage naman to, ito payo lang sa mga walang area. Pero kung may area ka, mas mabuti bilhin mo yung yung nabibili na lang. Pero sa mga kagaya ko na talagang napakasikip ng area, ang advice ko lods, lalo na kung nag-uumpisa ka pa lang yung DIY na matibay. Huwag na yung mumurahin, yung matibay. Bago ka pa lang ng tapos hindi safe yung mo. Dalawang option to mga lods. Hindi safe yung mo, yun, payo ko sa'yo, yung DIY na lang ang gamitin mo. Ngayon, kung nakabili ka na, balutan mo. Yan yung ron. Para hindi mapasok ng bubuit. Tapos sa pinan mo yung itaas. So, safe na yung ibon mo, mga lods. Kasi ako, yun ang bala ko ngayon. Dahil, nakita ko sa aking mga alaga, mga lods,
Yung kapartner ni Tweety, si Quing Quing, nanghihina ngayon. Kasi nakita ko, di ba bumili ako ng mga kulungan. Sa umpisa, talagang pinipilit ko, tinitignan ko na hindi siya maakyat ng Kaya lang, matalino yung daga dahil ko masikip yung ko. May chance pang makapasok. Kaya ayun, siguro, wala akong nakita pero siguro nakakain ng yon. Kasi minsan nakakalimutan kung lalo na pag umalis ako, ating gabi na ako darating, nakakalimutan kong kuhanin yung mga patukaan. Kasi yun naman ang nasa isip ko noon, kuhanin ko na lang. Kasi nakita ko yung risk So ngayon, ito na yung nangyari. Si Quing Quing nanganganib na mga lods. Yung kaparis ni Tweety. Yun yung mga una kong ibon mga lods. Kaya parang, nakakalungkot. Kaya para hindi mangyari sa inyo yun yung advice ko sa inyo mga lods. Kung hindi safe, mas madaling maakyat ng daga o ng pubwit ang inyong ang inyong mga kulungan. Yung payo ko sa inyo, yung DIY na lang. Yung makapal na bilhin nyo para matibay kahit pa paano. Tig 415 yata per metro kwadrado. So na siya, umaabot na siya ng 10 years. Sulit na yon sa 410 ng metro. Sulit naman yon. Ngayon, kung ang nabili mo na yung nabibili, yung magandang cage. Ang payo ko sa iyo, Lods, balutan mo. Huwag kang manghinayang na na parang siya, parang nadoble gasos ako, ganun, Hindi, huwag ka na manghinayang doon. Mas manghinayang ka pag yung kagaya sa akin, di ba? Nasa loob na ng yung cage, di ba? Yung malaking cage, tapos may mga cage pa uli. Kaya lang, kahit anong gawin ko, napapasok pa rin. Mas safe yung yung screen, mga lods. Mas safe siya. Si Quing Quing lang naman kasi nakita ko may dinaanan yung yung taga. Pero dun sa may yung pinaglagyan ko na screen lang, wala walang Iban lang kay Kakatil kasi si Kakatil naman yung binili ko yun talagang may tama na yun. Kaya okay na yun. Pero sa mga alaga natin na lalo na yung mga dito na dito na binugan ng mga natin, wala, siguro kayo na magpapatunay. Kikita nyo nga walang namamatay. Ngayon ito pa yung kinakaba ko dito ngayon. 4 yung nangingitlog doon mga lods. Yung binili kong cage, double cage yung 2, di hinati ko, bali 4 yung breeder doon. Yun ang kinakaba ko, baka mamaya mapasok lahat ng sayang. Maging na lang yun, tiga-4 na lang ang buga nun mga lods, sayang din yun. 16 na buhay din yun mga lods. Kaya ayun, nakakalungkot kasi siyempre pag kumain yung kakatsakahin, isusubo todas yung mga inakay mga lods. Kaya minsan mga lods, nagtataka tayo. Ito yung pinakamalaking dahilan na bakit okay naman pero namamatay yung namamatay yung mga inakay natin. Yan, isang dahilan yan. Kasi yung unang kinain ng iluluwa niya yung para ipakain sa So yung kinain niya una, doon napupunta sa kung nakakain siyang una ng tain ng bubwit, ang maunang makakain yung yung inakay kasi siya ilalabas niya uli yun dahil susubuan niya. So tataka tayo, namamatay yung yan, isang reason yan. Kaya minsan tataka tayo bakit 5 yung nabuhay, bandang huli 2 na lang ang natira, di ba ang napisa 5, 2 yung natirang buhay. Yan, isang reason yan mga lods. Kaya kanina nakatulong ko ako doon, pinag-aaralan ko kalasin ko, was balutan ko, hindi na ako manghihinayang na kahit pangit siya, okay lang. Kaya lang ang problema ko yung potray doon pa rin dadaan. Yan, yun ang isa pang problema ko. Pag nilayo ko naman, sisikip. Lods. Kaya sabi ko, gagawin ko dito sa na to. Kaya di ba, ang hirap mga lods, Kaya ang payo ko, kung nasa inyo naman yun, kung kasi ito payo lang naman mga lods. Kung yung advice ko, susundin nyo, ikabubuti ng mga ibon natin.
At pag hindi, nasa inyo naman yung mga lods. Kasi ako nakita ko na sa pag-iibon ganun. Kaya ayun, kita mo yung yung flying cage, ang luwag-luwag nun. Talagang napakalaking chance na bakit yun walang nadadali. Tapos dito, ang tibay ng kulungan, ang ganda. Kasi napapasok ng bubwit mga lods. So ayun mga lods, yun yung lang natin ngayon, yung topic na kung paano natin maingatan yung ating mga alaga. Kasi ako naman mga lods, ang itatawid ko lang naman yung mga magandang ibinunga tsaka yung pangit para at least maingatan natin yung mga ating mga alaga. Diba mga lods? Okay mga lods, siguro hanggang dito muna. At maraming salamat sa panonood. Kung bago ka pa lang sa akin channel, Lods, sana pakiclick mo ang subscribe. Mahingi ko na i-subscribe mo at click mo na rin ang notification bell at pakishare mo na rin mga Lods para sa ating mga kagayang mag-iibon na maaaring ito'y makatulong tong video na to sa kanila. Mga Lods, maraming salamat sa panonood. Bye-bye.